Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Rabay, nalalaman po naming kayo isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos." Paanong maipapanganak pang muli ang isang tao kung matanda na siya? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay muling silang. May mga pagkakataon sa buhay na gusto nating magsimulang muli. Yung pakiramdam na sana pwedeng i-reset ang lahat. Mga pagkakamali, mga desisyon na pinagsisisihan, mga sugat na dala natin hanggang ngayon. Kung pwede lang sana, babalik tayo sa umpisa at gagawin nating tama ang lahat. Naisip mo na ba yon? Kung pwede lang sana akong magsimulang muli. Sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan sa araw na ito, lumapit si Nicodemo kay Jesus isang gabi. Isa siyang matalino, may posisyon, may alam, pero may hinahanap pa rin. At doon, sinabi ni Jesus ang isang nakakagulat na katotohanan. Malibang ang tao'y ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At dito natin makikita ang isang salitang bumabalot sa buong mensahe. Muling silang. Si Nicodemo ay isang Pariseo. Isang guro ng batas. Isang taong marunong. May kaalaman tungkol sa Diyos. Ngunit kahit ganoon, kulang pa rin siya. Kaya lumapit siya kay Jesus. Hindi sa araw, kundi sa gabi. Marahil dahil sa takot o marahil dahil sa kanyang paghahanap. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Kailangan mong ipanganak na muli." Hindi ito literal na pagbabalik sa sinapupunan, kundi isang panibagong buhay, isang pagbabago mula sa loob. Ito ang hamon ng muling silang. Hindi lang pagbabago ng ugali, kundi pagbabago ng puso. Minsan kasi, iniisip natin na sapat na ang pagiging mabuting tao. Sapat na ang pagsunod sa batas. Sapat na ang pagiging relihiyoso. Pero ang sinasabi ni Jesus, may mas malalim pa. Ang tunay na buhay sa Diyos ay hindi lang panglabas. Ito'y pangloob na pagbabago. At ang ipinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Ibig sabihin, may dalawang paraan ng pamumuhay, ayon sa laman at ayon sa Espiritu. Ang pamumuhay ayon sa laman ay nakatuon sa sarili, sa kontrol, sa kasiguruhan, sa nakikita. Ang pamumuhay ayon sa Espiritu ay bukas sa Diyos, sa Kanyang galaw, sa Kanyang plano, kahit hindi malinaw,
At ginamit ni Jesus ang halimbawa ng hangin. Ang hangin ay umiihip kung saan niya ibig. Naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo alam kung saan siya nanggaling at kung saan siya patutungo. Ganito ang buhay na ipinanganak sa Espiritu. Hindi kontrolado, hindi laging predictable, pero puno ng buhay. Narito yung pinakamalalim na katotohanan. Ang muling silang ay hindi mo kayang gawin mag-isa. Ito ay biyaya ng Diyos kung gusto nating isilang na magmuli. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo ng lubos sa sarili mong lakas. Hindi mo kayang pagalingin ang lahat ng sugat mo ng ikaw lang. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag hinayaan mong kumilos ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Kaya ang tanong ay hindi, kaya ko bang magbago? Kundi, handa ba akong hayaan ang Diyos na baguhin ako? At dito nahihirapan ang marami sa atin. Gusto natin ang pagbabago, pero gusto natin, kontrolado natin sa sarili nating paraan. Gusto natin ang bagong buhay, pero ayaw nating bitawan yung luma. Ngunit ang muling pagsilang o muling silang ay nangangailangan ng pagsuko o surrender upang ipanganak ng bago, kailangang mamatay yung luma. Ngayong panahon ng Pasko ng pagkabuhay, inaanyayahan tayo ng Diyos sa isang bagong simula. Isang muling pagsilang. Bitawan ang lumang sarili na puno ng takot, puno ng galit at kasalanan. Buksan ang ating puso sa Espiritu ng Diyos na nais magbigay ng bagong buhay. Hindi mo kailangan maging perpekto. Kailangan mo lang maging bukas. Simulan natin ito sa isang simpleng hakbang. Manalangin tayo ng tapat. Magbalik loob tayo sa Diyos. Hayaan nating baguhin niya ang ating puso araw-araw. Dahil ang tunay na pagbabago, hindi po yan instant. Ito'y isang proseso ng muling pagsilang sa Espiritu. Mga kapatid, anong bahagi ng ating buhay ang kailangan ng ipanganak na muli? At handa ba tayong hayaan ang Diyos na baguhin tayo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa paanyaya mo sa muling pagsilang. Alam mo ang aming kahinaan at ang aming mga pagkukulang. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo at buksan ang aming puso sa Espiritu mo. Baguhin mo kami mula sa loob at bigyan mo kami ng bagong buhay na nakaugat sa iyong pagmamahal. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.